Itong kausap natin na si Dante Balboa, matalino, profesor, pero nagpapakita. Paano? Bakit? Hindi kasi ako yung artistang, no offense man sa iba, maarte yung ibang artista na ayaw nila yon. Bakit hindi? Wala namang mawawala sa'yo. Na-degrade ba ako noon? Na-demoralize ba ako dahil nagpa-sexy ako? Hindi. Ako lang yung nagsasabi noon. Dahil sexy ka, agad na sinasabi na, uy, gay naman yan. Reaction mo. Talagang basic na lang na tanong, are you straight or not? Yun ang question ko sa'yo. Straight or not? Kunwari may nakasubo na sa akin, pwede kong sabihin hindi na ako straight. Meron kaming tinatawag dati na bulong. Pag nadala kayo dun sa eksena, tuloy na lang sa labas. Nangyari ba yan? May nangyayaring ganun. Hanggang ngayon may mga estudyante kang babae na... yung ganyan. Mag-message, sir, ganito. May pinatulan nung din. Kasalukuyan, eto sa'yo ko lang. Kumbaga yung buhay ko, sa totoo lang, hindi po sa pagyayabang. Parang times 4. Sa dami po nung nangyari sa buhay ko, karanasan ko, parang katumbas ng 4 na tao. Kung kaya mong mabuhay sa mundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo. Yes! Magandang tanghali, hapon, umaga, madaling araw, kung anumang oras dumarating sa inyo ang vlog kong ito. Tulad ng dapat asahan, kwento ito sa likod ng kwento. Realidad. Ano nga ba ang latest? Nakikita nyo ba kung nasaan ako ngayon? Itong mga librong ito ay napaka-importante dito sa isang taong kakausapin natin. Halos lahat yan, nabasa na niya. Isa siyang guro, pero sa lahat ng guro, sa lahat ng profesor, ito yung naguhubad. Pero sa totoo lang, ito yung pinaka-sexing profesor na nagpa-sexy sa showbiz. Walang iba kung hindi si Dante Balboa. Hello, Tito Morley. Thank you for inviting me. Actually, ang tagal na, di ba? And sa lahat ng mga nagbablog, ang dami nag-encourage sa akin na invite daw ako. Ganun. Pero sa'yo ako nag-phone lang. Sobrang salamat. Ang tagal kitang hinahanap. Salamat, Tito Morley. Kung hindi sa 7,000 piso, 8,000 piso. 8,000 piso. Paano naman kasi iba yung pangalan niya? Yeah, real name. Iniba mo yung pangalan mo? Hindi siya iniba. Yung Dante Balboa talaga is my screen name. Yung real name ko is Elmer Anisco. So yung Elmer Anisco ang ginagamit ko sa Facebook. Kasi ilang beses na yan sa Facebook tuwing gagamitin ko yung Dante Balboa, tapos may mga sexy photos tayo, tapos may nag-report. Alam mo naman, ang Facebook mawawala. Gagawa ka na naman ng panibago. So nakakapagod. Nakailang palit ako, nakailang gawa ako ng Dante Balboa. Sabi ko, might as well, gamitin ko na lang yung real name ko. So, nung ginamit ko, ang advantage din nun, yung lahat na nakakilala sa akin, relatives, sa real name ko, nasa-search nila ako. Yun nga lang, ang disadvantage naman, yung nakakakilala sa'yo as Dante Balboa sa showbiz, hinahanap ka, hindi ka nga makita. Yun na nga yung nangyari sa akin, di kita ba? Pero paano ba nag-start yung name mong Dante Balboa? Kasi, di ba, nakwento ko na before, bago ako naging artista, sa fashion modeling muna ako. So, part ako before ng PMAP, yan, Professional Models Association of the Philippines, as a ramp model, as a print ad, saka konting commercial. So, nung transition ko is nung 2002, nung inalok ako mismo ng producer ng Seiko Film. I was reintroduced doon sa Kasiping. But prior to that, nung nanalo kasi ako nung Mr. Young Philippines, naging contract star ako ng Diba. Pero yung naibigay sa aking project is yung mga mixing role lang, tapos wholesome. Saka bata pa ako that time, nagmo-modeling ako. Sayang kasi alam mo naman, Tito Morley, sa mundo natin, mahalaga yung age bracket, no? So, sa mga edad na 18 hanggang 25, yan yung edad ng pang-modeling. So, sabi ko, lahat gusto ko kasing ma-experience sa buhay ko. Yun muna, dun muna ako nag-concentrate. Pero at the same time, habang nagmo-modeling kasi ako noon, hindi alam ng iba, theater actor na rin ako noon. So, yung unang play na ginawa ko sa CCP, yung Mate. Actually, hindi ko nga naintindihan yung role ko that time kasi 17 lang ako noon. Yung role ko is utak. Yung laman ng utak ng karakter. Ang bida that time si Julio Diaz. So yung ginampanan kong role, hindi ko maintindihan. Basta sabi, gawin mo na lang. O sige, umarte na lang. Umarte na lang. Wala pang lalim yung acting ko noon kasi malay ko ba paano i-arte ang isang utak, 'di ba? Psychological play siya. So nagkasunod-sunod na yon sa theater. Bago ako naging movie actor sa movies, theater actor muna. Marami ang nagtatanong, nag-iisip. Sino nga ba si Dante Balboa? Sino ang Dante Balboa na nagpapasexy
noon na gumawa ng maraming pelikula. Ano-ano nga ba mga pelikula na gawa mo na pa-sexy? Sabi ko nga, when I was reintroduced doon sa Kasiping, no, sa Seiko Films, so naging Seiko contract star ako. So yun yung una, yung Kasiping with Diana Subiri, tapos si Halina Perez yung namatay. Sumalangit, napakabait, napakaganda. Sobra, parang si Mama Mary. Ang itsura. Tapos si Rodel Belayo, no? So nagpang-abot kami ni Rodel Belayo kasi parang mga last few movies na ni Rodel noon. Ang kasagsagan niya kasi kila Rosana Roses din. Tapos yung Takaw Tingin, director ko doon si Neil Buboyta, napakabait, napakagaling na doon. Napaka-low profile. Sila Ines Veneracion, si Codette Honasa, si yung namatay din, si Jan Apasible. Para palang lahat nung nakakasama ko na. Anyway, isa ring napakagaling, di ba? So after that, nakarelasyon naman si Codette Honasan pa rin. Tapos si Paulo Rivero nandoon. So nalinya ako sa mga sexy movies. Tapos yung Temptation. Tapos may nagawa akong 3 movies pero wag ko na lang banggitin kasi yun yung natapos namin pero that time bawal nang ipalabas sa mga sinihan. So hindi na ipalabas tong 3 pelikula. Oo, sayang, di ba? Alam mo naman, ang artista minsan hindi mahalaga yung bayad. Ang mahalaga yung nakita mo yung gawa mo. Dante, curious lang ako kasi nagpapasexy ka, professor ka. Yeah. Tanong ko muna, saan ka nagtuturo? Una kong pinagturuan talaga is Far Eastern University. Pero mga naka 5 years din ako doon. Tapos sa University of Makati, yung nagturo din ako ng 4 years. Tapos sa John Robert Powers, alam mo yun yung Personality Development School, nagturo din ako dyan ng acting, modeling, mga personality development subjects. And then nagtagal ako sa PUP talaga since 2008. Pero ngayon, lilo na ako kasi I'm taking up my second doctoral degree. Pangalawang doctorate ko na. Ano yung unang doctoral? Yung una ko is yung Doctor of Philosophy in Tourism and Hospitality. Okay. Tapos yung ngayon, Doctor of Philosophy in Philippinology sa Polytechnic University of the Philippines. Patapos na, Tita Morley. So naitawid ko na yung unang dissertation defense ko. 2 defense pa. Kasi sa school namin, 3 defense yung final sa dissertation. Pansin nyo po, pansin ko rin. Itong kinalalagyan namin, napakaraming libro. Santambak, kaliwat kanan, puro libro. Tanong ko lang, curious lang ako. Yeah. Nabasa mo na ba lahat yan? Yan lagi ang tanong sa akin, no? Kasi ganun talaga, no? Pag may nakakita, parang library yung bahay ko. Tapos, yan lagi ang automatic na tanong kung nabasa na lahat. Magiging hypocrite or sinungaling naman ako kung sasabihin kong nabasa na lahat. Dahil ang totoo, karamihan. No? Hindi lahat, pero karamihan. Ang ugali ko kasi, Tito Morley, pagkabili ko ng libro, binabasa ko na agad. Nagkataon lang, yung iba kasi, halimbawa, marami akong binili sa panahon yan, kunwari 10. So, nahati yung attention mo kasi nagtatrabaho ka rin, hindi mo rin magawa. Pero kapag may free time ako, basa agad ako. Tsaka kasi kung mapapansin mo, yung arrangement ng books ko, parang Library of Congress, Dewey Decimal System, 000 to 099, General Works, di ba? Ayan yung dictionary, encyclopedia, etc. Tapos yung 100 to 199, yung nasa likod mo, Tito Morley, yan yung mga philosophy, psychology, social sciences. Naka-arrange siya ng according to Dewey Decimal System. Kaya madaling hanapin pag may gusto akong makita. Itong kausap natin na si Dante Balboa, matalino, profesor, pero nagpapakita ng akit, ng sidyos, ng mga panahon ng kanyang kaseksihan. Paano? Bakit? Ganda ng tanong mo, no? Actually na naman, hindi lang ikaw nagtanong niyan, Tito Morley, no? Kasi napaka-ironic, di ba? Parang professor, educate. Ayun nga, the reason why I was tagged, no, or called as educated hang primarily because of taking up several courses. And mahirap din kasi parang baka isipin nila mayabang ka. Yun nga nung kasagsagan, di ba, nung showbiz ko, parang ang dating, ano ba yung Dante Balboa na parang lagi na lang pinangangalandakan na educated. Kaya, di ba, iniimbentohan ako ng issue, callboy. Yung, alam mo naman, sa showbiz, para mapag-usapan lang, callboy ka, bading ka, etc. Para lang magkaroon ng pambalanse kasi lagi na lang sa mga publicities, edukado, nakatapos, professor. Ano ba to? Parang laging ganon, di ba? So, ang reason dyan sa pagpapasexy, hindi na ako magsisinungaling pa, no? Yun kasi yung nag-open ng opportunity. Kaya ako pa naman ang katwiran ko sa buhay. Yung philosophy ko sa buhay. Ang opportunity, minsan lang yan kumatok. So, grab on every opportunities, di ba? Huwag natin palampasin. Kung pinalampas ko yon that time, nung inoffer sa akin yung Kasiping, siguro hindi ako Dante Balboa. Utang na loob ko kay Robitan, yung pagiging Dante Balboa. Actually, pinapungsoy niya pa yon. Dapat kasi Victor Balboa. Kaso lang yung Victor, ang hirap i-pronounce. Victor Balboa. Parang may Victor stress yung Balboa. R. Hindi katulad Dante Balboa, smooth. Tapos, basta sabi sa akin, pag tinanong ka, bakit Dante Balboa? Kasi anak daw ako ni Rocky Balboa, yung boxer. Plus, may
Bicol kasi yung si Dante Barona, yung tumalon sa San Juanico Bridge, 'di ba? So sabi ko, gusto ko 'to. Hindi kasi ako yung artistang no offense man sa iba na parang pag sinabing pagpapasexy yung maarte yung ibang artista na ayaw nila yon. Ako hindi. Kumbaga sabi ko, bakit hindi? Wala namang mawawala sa'yo. Nagji-gym ako. Siyempre, nagji-gym ka tapos hindi mo ipapakita katawan mo. So, parang example ka rin, ehemplo ka rin ng may magandang katawan that time. Tapos gusto ko talagang i-break yung rules at saka yung impression na pag sinabing sexy star, galing sa nakakaawang posyon, galing sa pagko-callboy or sa mga, yun, sa Pegasus, mga ganyan. Sabi ko, gusto kong maiba. Gusto ko, pag nalaman nila na sexy star ka pero professor ka, yun rin yung reason ba't pinalok ako before doon sa biopic ng mga palabas sa TV. Kasi ang ganda daw, no? Professor pero sexy actor. Kaso lang, kaya medyo tinanggihan ko yun. Kasi parang kailangan sa bandang ending, yung iiyak ako, pinagsisisihan ko, yung pagiging sexy star. Sabi ko, hindi po ako pwede mag-compromise. Wala po sa bokabularyo ko na yung pagiging sexy star, pinagsisihan ko at iniyakan ko. Kasi gustong-gusto ko yun. Na-degrade ba ako noon? Na-demoralize ba ako dahil nagpa-sexy ako? Hindi. Lang yung nagsasabi no na pag ang sexy actor, sexy star na demoralized because of having sexy scenes or being a sexy actor. Hindi lang nila siguro kayang mga twiran, hindi siguro nila kayang i-intellectualize yung decision nila na yun. Pero sa akin talaga wala. Pero in-enjoy mo yung pagiging sexy actor. Yes. Biruin mo, Tito Morley. Siyempre pag may nagfa-fantasize sa'yo, di ba? Yung sa katawan mo, sa looks mo, may nagfa-fantasize sa'yo sa total package mo, sexy actor at the same time educate. Nakakatuwa yun ha. Kumbaga parang hinahangaan ka sa ginagawa mo. Yun nga, binabalik ko, nabastos ba ako? Wala naman. Nagpakita lang ng puwet, nabastos na. Napuri ka pa nga kasi ang bilog ng puwet mo, di ba? Ang ganda ng puwet mo. Ano nakakahiya doon? Hindi ka naiirita pag naguhubad? No. Wala talaga. Kasi hindi naman nila alam, no? Sa shooting, ang involved lang naman dun sa shooting area or director, assistant director, cinematographer, at ako, yung artista. May respeto kahit sa shooting. Kailangan sa roles. Ang wag lang, kung hindi kailangan sa roles, tapos may eksenang hubaran, pero hindi kailangan sa pelikula o sa eksena, yun yung hindi tama. Medyo siguro on that note, may exploitation na nagaganap. Pero hindi. Lahat naman nung ginawa ko, kailangan dun sa pelikula. Na-exploit ka? Hindi. Hindi ako na-exploit. Wala naman akong lumabas na hubot-hubad na kuha sa internet. Kaya nga pag may magsasabi na meron, sige, ngingiti lang ako kasi alam ko naman sa sarili kong wala. Siguro, pwede pa doon sa advocacy ko, yung sa mga waterfalls. Yung methodology nun, yung kung paano ko ginagawa yun yung hindi nila alam kung gaano kahirap yun. Kala nung iba group yun, yung may sasamang grupo, hindi. Kaisa-isa ang sasama sa akin. No? Kung sino yung sumama, kunwari ikaw, Tito Morley, ang sumama sa akin, tayong dalawa lang yun sa loob ng isang linggo. So, mamaya pag-uusapan po namin yung sobrang kapal na libro. Pero balikan natin yung naikuwento niya. Ihingi ko na uli ng story ito sa'yo. Marami kasi na sumisira sa'yo, sabi mo noon, ginagawa ka ng kwento na hindi totoo. Balikan natin yung mga kwentong hindi totoo. Isa-isahin natin. Sabi nila, callboy ka. Hindi. Hindi ako callboy. Ito, nakita mo naman, bahay namin, maayos naman yung kalagayan ko sa buhay. Mula pa noon, siguro, dramatic din ng konti, no? Kung isa sa pelikula, baka maiyak din. Kasi typical na yung, di ba, rags to riches. Pero hindi naman sobrang rags. Pero ako kasi po, talagang self-supporting po ako mula noon. Ako po yung nagpaaral sa sarili ko. Nakakaiyak yung buhay ko. Kasi 17 years old, nagtrabaho na ako sa Makati City Hall as architectural draftsman. Tapos pumapasok po ako noon sa PUP. Kasi yung unang course na tinapos ko, architecture. Sumasakay po ako ng tren. Yan, di ba? Alam mo naman sa tren, ang daming eksena. May nambabato ng kung ano-ano. Naranasan ko po yun. Tapos yung bawal kang mag-reason out sa mga professors mo kapag late ka or may hindi ka na ipasang, alam mo naman ng architecture, napakapuyatan, ang daming plate. So, nung sinabi sa akin nung professor ko na nung hindi ako nakapagpasa, no, late, sabi niya, tas sabi ko, sir, working student po kasi ako. Sabi niya, anong pakialam ko? Mula no, natandaan ko. By hook or by crook, kailangan mag-submit ako. Hindi pwede kong i-reason out na working student ako. Kaya po yung tanong na yan, sobrang imposible po yan. So, hindi totoo yun. Ano lang po yun? Parang gawa-gawa lang. Sa showbiz, di ba? That's part. Dahil malinis nga yung image mo kahit na nagpapasexy ka. Isa pa rin sa gusto kong itanong, ipagpaumanin mo. Kasunod nito, dahil sexy ka, agad na sinasabi na, uy, gay naman yan. Reaction mo? Hindi po. Katulad ngayon, Tito Morley. Ito yung dissertation ko sa doctorate. Tinusuri ko yung lahat ng
Takdang Pampanitikan ni Ricky Lee. Tapos inilalapat ko yung literary Kinseyism, yung mga pag-aaral ni Alfred Kinsey. Itong si Alfred Kinsey, siya yung father of modern sexualities. Yan, katulad po ng ganyang tanong, are you gay or not? Ang dali lang sa kontekstong Pilipino, sasabihin nila, dadahilan ka pa, etc. Pero sa totoo lang, napakalawak kasing usapin. Hindi kasi matutumbasan ng salita na straight or not straight, tapos meron sa wika natin. Wala pong ganun eh. Kahit yung mga label, yung mga terms, cultural po kasi yun. Sa LGBTQIA. Yes, opo. Sobrang nakakalito na. So siguro ang talagang basic na lang na tanong, are you straight or not? Yun ang question ko sa'yo. Straight or not? Pwede kasing sabihin natin, halimbawa lang babalik ko yung tanong. Kung halimbawa may prangka, kunwari may na sa akin, pwede ko pa bang sabihin na straight ako? Pwede, dahil hindi naman lahat. Ayun, tama. Sa pananaw mo yun. Pero kung i-considered natin na lahat ng ay hindi na straight, pwede kong sabihin hindi na ako straight. You get my point? Bakit na ka na ba? Hindi, halimbawa lang. Di ba? Hindi, halimbawa Hindi ako makaalak ha? Kasi ang pananaw ng mga nagbibigay ng pakahulugan sa atin, yung gusto niyang kahulugan. Kaya panoorin mo tong 8,000 piso. Ang ganda. Pero ang hirap. Pag sinabi, hindi kasi siya answerable dito ng yes or no. Pag sinabi ko kasing yes, baka yung nakikinig sa akin, hindi naman naiintindihan yung pagsasabi ko ng, hindi alam yung scope at limitasyon ko nung pagkakasabi ko ng yes. Kasi sa totoo lang, Tito Morley, walang liligtas. Kung magiging strict tayo sa compliance, o parang sa meaning, walang hindi straight. Alam mo kung bakit? Kasi masyadong maselan ang sexuality. Halimbawa, kung ginagawa mo lang yon because of money, di ba na-arouse ka? Di kung talagang super straight ka, kahit anong gawing balentong sa'yo, pagka ka ng same genitalia na meron yung sa'yo, dapat hindi ka talaga maapektuhan. Kaso naapektuhan ka. Paano kung likas ka lang talaga maelya? O yun. Di ibig sabihin, fluid ka nun. Hindi ka na rin straight nun. Ibig sabihin, anything goes ka na. Pwede ka na sa lahat. Kasi the mere fact na umaakyat kasi yan sa utak eh. Yung utak, body, wala namang utak yung body eh. May sensation. Diba? Pag nilikas bigla tatablang ka. O sige nga, takpan mo ng basket yung naggagawa sa'yo. Madedetermine ba ng last ng ng isang tao yung kaya lang ako madadala kasi nakita ko opposite. Hindi naman ganun eh. 'Di ba? Kumbaga tayo, we are living in a world of mind conditioning. So katulad yan, yung mga nakikinig po ngayon, kung iisipin nyo nagpapalusot or ini-intellectualize ko lang tong mga to, bahala kayo. Kasi hindi nyo ako kilala ng husto yung parametro ko. Sa unfair naman po yun kung ako tapos magsasite ako, tapos sasabihin sa comment nito, nagpapatalino effect. Unfair yun sa akin. Pero ang question ko sa'yo ay, nung gumagawa ka ng mga pelikula, nagpa-sexy ka, nagpakita ka ng puwet, sabi mo nga, ay nagpakita ka rin ba ng harap? Hindi. Bakit? Siguro katulad din ako nung ibang artista, no? Hindi naman sa lakasan ng loob yun, kundi yun sa mga artistang lalaki kasi, yun yung ultimatum. Pag pinakita mo yun, tapos na. Baka nga pagka nagpakita ka na ng ganun, baka hindi ka nakunin sa susunod. Nakita na eh. Pero sabi rin ng iba, yung ibang actors, ang pamantayan din nila sa pagpapakita nasa direktor. Alam natin yan. Pag Lino Broca, Ismael Bernal, yung mga dekalidad na director, payag sila. Pag hindi, hindi. Siguro sabihin na lang natin, Tito Morley, na may pagkaganon ako ng konti. Siguro kung Lino Broca o Ismael Bernal o Peke Galiaga, siguro payag ako. Siyempre, titignan mo yung script eh. Hindi ko ina-underestimate yung mga directors na ginawan ko, no? Pero siguro po, nasa ganun muna akong pamantayan. Kasi, kumbaga, okay naman. Dante, gusto ko lang malaman, nung huling gawa mo ng pelikula, kailan ito? Hindi ko isali yung sa Viva. Kung kasali kasi yun, right after winning the title sa Mr. Young Philippines, that was 1998. So, hindi na natin isali yun. 2002 yung sa reintroducing sa Seiko Films. 2002 hanggang 2008. 2008 nawala ka na sa showbiz. Yeah. Bakit ka nawala? Kung mapapansin nyo, yun yung medyo transition, yung parang bawal na sa SM. Dahil doon. So, nung nagbawal na, nagkaroon ng konting dilema sa part ko. Kasi, syempre, nag-uusap kami ng manager ko, si Iman. Iman Isturco. Oo. Pero hanggang ngayon, kaibigan kaming ba't ayaw mo pumasok sa Batang Quiapo? Dapat kasali po ako doon. Pero yung professor kasi, wala na rin yung role. Yung professor po dapat ni Mokang. Sa akin yun. Kasi na medyo hindi... Busy ka. Busy ako. Sabi nga ni Iman, ano ba? Kasi yun ang mahirap, Tito Morley. Pag nagbibida ka, sabihin na natin, sige, sa sexy movies ka nagbibida. Nung nawala, ang hirap. Kasi hindi ka naman kukunin para magbida sa mga Star Cinema, di ba? Iba naman yung mga artista
sa gano'n, mga nakapackage na yun as wholesome. Unless makatawid ka, 'di ba? Sa TV, mangilan-ngilan lang yun. So, anong nangyayari, o-offeran ka ng second lead, third lead. So, pag tinanggap mo kasi yun, alam mo naman, Tito Morley, sa kalakaran, pag tinanggap mo yun, dire-diretso ka ng second lead, dire-diretso ka ng third lead. Wala ka na, hindi ka na bida. Kaso, wala naman nang kumukuha nga sa iyong magbida kasi wala na sexy movies. Hindi ka ba nag-character actor? Naging kontrabida? Siguro sumabay na kasi pumunta na rin ng Amerika si Iman, tapos may gustong mag-manage naman sa akin. Pero hindi rin kasi ganun kadali. Hindi porke gusto kang i-manage, basta ka lang okay. Baka mamaya i-shelves ka lang. Wala naman sa manager yun, di ba? Hindi naman lahat ng manager na marami silang talents. Yung iba, wala rin namang project. Diba? Pero nang dahil dyan, mas ginustong maging director. Noon pa, kasi di ba yung sa isang course na kinuha ko, yung Bachelor of Arts in Film and Audiovisual Communication sa UP Diliman. Doon pa lang, gusto ko na. Napakarami ko nang naisulat. Sabi ko nga, wala man ako sa harap ng camera. For sure, nasa likod din ako. Parehas mong nagagampanan. I do writing and directing, kaya ko rin. So ako kasi jack of all trades ako eh. Lahat kinakaya ko. Talagang modesty aside, tingin ko sa sarili ko, ang dami akong art na alam. More on arts ako rather than science. I do painting. Even ka talaga sa arts, no? Yeah. Kahit nga paggugupit ng buhok, alam ko eh. Pananahi, kaya ko rin. Ang dami akong alam. Singing, of course. Yes, I do compose. Yung kaninang mga narinig nyo, Tito Morley, mga composition. Ano nito mga bagong compose mo? Yung mga bago ko pong compose, yung init ng katawan, yung katawan ay igiling, yung palabas na tuwan-tuwa yung mga audience dun sa play kasi napaka-naughty. Pag may dinirect po ako rin yung nagsusulat ng mga theme song. Nagsusulat din ako ng tula. Ang dami na. Kaya nga sabi ko yung naipalabas yung movie na 100 tula para kay Stella, sabi, naunahan ako. Lampas pa sa 100 yung nagawa kong tula. Ano ito? Question ko lang sa'yo, Dante. Naging actor ka, tapos composer ka ng mga kanta, writer ka. Saan ka mas nag-i-enjoy? Sa pagiging director ba? Pag ikaw yung artista, mas nandoon yung pera. Although not lahat pala, yung artistang sumisikat at ang dali ng pera, di ba? Pasok na lang ng pasok pag marami kang project. Pero ang impression naman sa iyo ng tao, yung galing mo sa pag-artista, hindi nila naiisip yung iba kasi yung paghanga din sa magiging manunulat dito tsaka pagiging director. Technical naman yun, di ba? Pag katulad mo, Tito, parang pwede ko rin ibalik yung tanong, di ba? Kanino ka mas humahanga, sa artista o sa director? Pwede mong sabihin sa director, pwedeng sa artista. Sobrang thankful ako kasi parehas ko siya nagagampanan. 50-50 lang. Siyempre gusto ko rin umarte. Ibang usapan yun eh. Kasi yun, pag naglakad ka sa labas, mas kilala ka. Yung director, hindi naman Hindi kilala. Yung writer, hindi naman. Hindi. Pero sa artista, biglang may tatawag sa'yo, Dante, hilingon ka, mag-a-adjust ako. Saan ba ako kilala nito? Baka naging estudyante ko. Namimiss mo ang showbiz bilang isang actor. Oo naman. Kaya nga, ngayon, may in-offer sa akin, stage play. Ang ganda ng role. Kasi noon, medyo, syempre, maarte pa ako. Pag bida ka, syempre, sex. Ngayon, gusto kong i-challenge yung sarili ko naman as an actor sa ibang karakter. Gusto ko rin tumanggap ng gay role, di ba? Kasi ba't sila Eddie Garcia? Di ba? Yung mga hinahangaan ko, Diyos ko po, mga sila Michael De Mesa, the late Mark Hill. Walang inhibition. Sa ngayon, nagagalingan ako kay Baron Geisler. Grabe. Saka yung Jan Regala, Jay Manalo. Walang pili-pili. Ang galing artista talaga. Aktor, di ba? In its real meaning. Ditong in-offer sa akin, gay role. Challenging. Maganda yan. May bubuksan lang po akong kwento. Si Dante at ako, madalas po kami magkita sa Quiapo. Bumibili kami ng pirated tapes. Dahil dyan, kabibili ni Dante na isulat na siya, nalaman siya ng Quiapo. Pirated King. At dahil dito, gusto nang ipatawag siya noon ng kasalukuyang deputy director ng regulatory board ni Edo Manzano. Kwentuhan mo naman kami doon. Actually, hindi lang kay Edo. Kasi after Edo, parang nag-transition kay Bong Revilla kasunod. Umabot pa doon. Ayun nga, nakarating sa kanila. Siyempre, artista ka, ba't ka bumibili ng mga pirated? Tuwan-tuwa na sana ako nun. Ipapatawag ako eh. Kasi siyempre, at least maririnig din yung side mo, di ba? Pero hindi natuloy yun. Pero kung bakit ako bumibili, ang dahilan ko lang naman ay yung mga art films, mga foreign films, yung mga films na hindi natin nakikita. That time, may Astrovision, may Video City, na bilihan ng mga original na mga DVDs. Puro Hollywood films lang yun nando. Wala yung mga Iranian, Indian. Ayun naman binibili din mo. Yes, karamihan. Lahat kompleto sa Quiapo. Nasaan na ngayon yung mga video mo? Nakatago. Pero in-enjoy mo siya. Oo, sa katunayan, dami. Hindi ko pa nga napapanood yung iba. Kaya nga, sa paggawa ko, sa pagdidirect ko, dun ko na-apply. Kasi syempre, pag artista ka, hindi mo naman pwedeng turuan yung director mo. Direct, ganito, ganyan. Hindi mabisit naman sa yan. Parang
nagmamagaling ka. Ngayon po, bilang writer, director, natutupad ko po yun na nai-incorporate ko yung lahat ng natutunan ko sa mga foreign films na napanood natin. Speaking of pelikula, sino-sino ba yung mga na-involved sa'yo na mga babae during your time? Kasi hindi naman ako sa wholesome para intrigahin. Di ba sa wholesome ng mga artista talagang ginagawa pang publicities. Sa sexy, kumbaga mapapansin mo naman dito, wala naman mga ganun. Trabaho lang. Meron kaming tinatawag dati na bulong. Si Kudet ba hindi mo nakarelasyon? Hindi. Totoo. Hindi. Kasi ano yan sa movies dito, pag nadala kayo dun sa eksena, ang tawag namin dun bulong. Ibig sabihin, bubulong, ituloy na lang sa labas. Nangyari ba yan? Secret. Hindi, totoo. Wag na lang. May nangyayaring ganon, bulong. May nangyayaring ganon. Pagka nadala kayo sa eksena, tuloy nyo sa labas. Nadala ka ba? Pero wala, ang tagal na eh. Matagal na yon. Matagal din pinaghirapan, pinagsikapan na gumawa ng napakaraming pahina ng libro. Yeah. Ano nga ba itong nagawa mong ito? Okay, ito po yun. Kasi sabi ko nga po, di ba yung advocacy ko, for 23 years, starting year 2000 hanggang 2023. So, 23 years kong nilibot yung buong Pilipinas para mag-discover ng mga waterfalls. Hindi lang waterfalls, lahat ng mga tourist attraction mula Batanes hanggang Tawi-Tawi. Kahit dun sa mga delikadong probinsya, lugar sa Pilipinas, ginalugad ko yan. Walang nakakaalam. Siguro nakakaalam yung mga sumama sa akin. Sabi ko, kahit papaano naman siguro para mapakinabangan ko yung effort na yun. Siya na yung ginawa kong thesis noong masteral ko. So, ito po yung naging resulta no. Isang libot, isang talon, no? Naratibo. Kumbaga, kwento sa paglalakbay ko sa 1,000 at isang talon o waterfall sa Philippines. Pero sa totoo lang, nakaka 1,055 na ako. Sobra na. Pa rin, oo. Sobra na siya. So, ngayon, nasa proseso na po ako na pag may napuntahan ako o nakitang mas maganda, may aalisin akong isa, papalit ko yung mas maganda. Pero tapos ko na. Pero sayang naman. Kumbaga ba, dapat additional na lang. Dapat po ito may grand photo exhibit kasi may photos po lahat ito. Ayan po siya. Natin. Hindi po siya Ikaw kasi ang kumuha niyan. yung kung sino ang kasama ko, katulad alimbawa yan, Camarines Norte, Bayan ng Mercedes, Burok, Busukan Falls, Katibayan na nandyan ako. Mapapansin mo, so yan, lahat ng falls documented. Ayan, parang hagdan-hagdan Bakit pala mo ginawa yan? Gusto ko po kasi maiksi lang ang buhay ng tao, di ba? Gusto ko po mag-iwan ng isang bagay na talagang natatangi at hindi kayang gawin ng iba. Saan ka nakapokus ngayon? Directing, writing, tsaka doctoral. Kasi tuwan-tuwa po talaga ako kay Engineer Benji. Sobrang thank you ako. Sobrang thankful po ako. Kasi sabi ko nga po, ang daming tao sa paligid natin mabibilib sa'yo, hahanga sa'yo, pero bilang lang po sa daliri ang magtitiwala sa'yo. Kumbaga, si Sir Benji po, pinagkatiwalaan ako. Kaya ayoko siyang mapaya. Binibigay ko yung best ko sa, yan, yung graduation day, itong 8,000 piso. May mga upcoming projects pa po kami. Sabi ko po sa kay Sir, ibibigay ko, ibubuhos ko yung lahat ng talento ko dyan sa'yo. Ayoko masira yung tiwala mo sa akin. Dahil matagal na kami magkaibigan eh. Actually, nung una niyang produce po yung mga una niyang movies, hindi ako sumasali sa eksena. Nahayaan ko lang. Kasi yun ang ayaw ko din, mabigyan ako ng bad impression. Yun. Pero nung eto na, sabi ko, sir, ang laki po nung nagagastos nyo dun sa mga una. Sabi ko, sir, gusto mo ba ganito? Eto lang yung budget, pero meron akong mga materyales. Nung nabasa niya, approve, dire-diretso na. Kaya ayaw ko po yung masira sa kanya. Sa mga naghahanap ng mga fans, sa mga kaibigan ni Dante Balboa, nagtatanong, eto na po siya ngayon, kausap, kaharap po natin. May gusto ka bang sabihin sa mga fans, sa mga kaibigan mo na naghahanap sa'yo? Maraming salamat po dahil sa dami po ng gustong mag-interview rin sa akin sa mga vlog niya. Sabi ko, ang hindi ko pwedeng mapahindian si Tito Morley. Kasi noon pa, nag-guest po ako sa radio station niya. Sayang po, wala na si Tita Swarding. Siguro kung nandyan pa po yun, interviewin din niya ako. Masaya ako kasi eto po, muli kami nagkita. Medyo na nahimik sa showbiz kasi yun nga po, nakwento ko kanina yung mga reasons. Pero nag-concentrate po kasi tayo sa ibang bagay. Pero eto po ngayon, yung project namin, 8,000 piso. Meron pa pong palabas. Sana makahabol po kayo sa August 15 and 16. We still have 4 remaining shows. Hindi po kayo magsisisi dahil napakaganda po. First time in the history na one character play, hindi po monologue, narrative. Isa't kalahating oras. Hindi lang po yung istorya yung hahangaan nyo, kundi yung artista. Paano niya nasa ulo yung isa't kalahating oras na script. Ganun po siya kaganda. And abangan nyo po yung film version niya kasi may film version. And at the same time, yung isa pa pong film na natapos ko na rin gawin, yung Graduation Day with Jeric Gonzalez and grabe, napakagaling ni Miss Elizabeth Oropesa. Panlaban din po siya namin sa mga competitions. Maraming salamat po. Maraming salamat dito.
Punong-puno, siksik, liglig na naman po tayo ngayong araw na ito. Isang kwentong punong-puno ng katotohanan. Kwento sa likod ng kwento. Realidad. Ako po si Morley Alinio na nagsasabing kapag nabuhay ka sa tundo, Mabubuhay ka saan mang panig ng mundo. yun na! Thank Salamat. you. Kung kaya mong mabuhay sa tundo, kaya mo ring mabuhay saan man sa mundo. Morley Alinio. Ito ang Tundo.